Ngayon, ang title ng message natin, A Family for Christ, for Jesus, will be blessed with an abundant life. Amen? Sino po dito na ang prayer ninyo, ang pamilya ninyo ay magkakaroon ng abundant life? Magkakaroon ng abundance, kasaganaan. Magsabing amen. Yan. Nakasulat sa salita ng Diyos na ang buhay ninyo, ang pamilya ninyo, kung na kay Jesus, mabe-blessed ng abundant life. Nasa salita ng Diyos. Unahin natin tingnan yung John chapter 10, verse 10. Nakasulat, basahin natin. 1, 2, 3, go, read. The thief comes only to steal and kill and destroy. I came that they may have life and have it abundantly. So the thief, itong verse 10 na to ay sinabi ni Jesus to eh. Sabi niya, the thief, yung si Satanas, ang magnanakaw, si Satanas, comes only to steal, kill, and destroy. Yun ang tatlong matinding gawa ng demonyo. Steal and kill and destroy. No? Nagnanakaw ng mga blessing, nagnanakaw ng joy. Kill, pumapatay. Hindi lang spiritual life, kundi pati physical life. Destroy, nagde-destroy ng buhay sa mga bisyo, nagde-destroy ng mga pamilya, broken family. Yan ang lahat ng gawa. Lahat ng masamang gawa na nangyayari sa pamilya ay dahil sa dyablo at sa kasalanan na sinusunod natin. Pero sabi ni Jesus sa verse 10, I came that they may have life and have it abundantly. Wow. Dumating si Jesus para tayo ay bigyan ng buhay. Lahat ng gawa ng demonyo ay sirain niya sa buhay natin at magkaroon tayo ng abundant life. Everybody say, abundant life. Kaya kung si Jesus nasa puso mo at kung si Jesus tatanggapin mo sa puso mo, seryoso ang totohanan, sa gabay ng banal na spirito, magkakaroon ka ng abundant life, masaganang buhay. May abundance. Spiritual, siyempre, una, abundance sa joy, peace, love, at pagkatapos susunod din ang physical abundance sa ating mga pangangailangang material dito sa lupa para magamit natin kay God. Ang sabi ng The Message, translation sa The Message, a thief is only there to steal and kill and destroy. I came so they can have real and eternal life. Amen? Yung palang buhay na binibigay ni Lord ay real life. Yung totoong buhay. So maraming mga tao, pagka walang Jesus, walang real life. Walang totoong buhay. Amen? And eternal life. Yun ang importante. Sino po dito ang very grateful na siya may eternal life? Magsabing amen. At kung wala ka pang eternal life, the only source of eternal life is Jesus Christ. Not good works, not religion, not church. Only Jesus can give us eternal life. Amen. Believing in Him. As ang sabi na salita ng Panginoon, more and better life than they ever dreamed of. So lahat to tayo ay may pangarap na more and better life. Amen? Sino po dito nangangarap ng mas magandang buhay, magsabing amen. Ang mas magandang buhay na pinapangarap mo, na kay Jesus yan. Kung si Jesus Christ ay nasa puso mo, sinasampalatayanan mo, at ang kanyang mga salita ay sinusunod mo, bibigyan kanya ng more and better life that you can ever dream of. Amen? Amen. So, ang mga pamilya natin, kapag dinedicate natin kay Jesus, at lahat ng mga family members natin, mag-umpisa sa mga magulang, nag-dedicate ng buhay kay Jesus Christ, mabibless sila ng abundant life. Lahat to na nananalig ay magsabing amen. Mabilis lang, gusto kong i-share bago tayo mag-pray ng dedication prayer sa pamilya ninyo, yung mensaheng family. Acronym na family. At kapag itong family na to ay sinikap nating gawin, sinikap nating
i-apply sa ating pamilya, sa ating buhay, at sa buong pamilya na mag-uusap-usap kayong magpapamilya sa pangunguna ng tatay, hindi nanay. Sabihin mo sa katabi mo, hindi nanay. Dapat tatay. Amen? Kasi, deng lalaki sabihan daw, Joe, ika nang bala, Joe. Dapat ali. Deng babae, sabihan nyo king asawa yung kung kusipin niya, sabihan mo, Joe, ali, ika. Okay? Dapat ing tatang. Amen? Pati yung husband mo, papalid na yung pamilya kaya kasabihan mo, Jo, mali yan. Ikang head, ikang leader. Amen? Deng wife naman na nabisang maging leader at mag-leader-leaderan na, please, step down kayo. Dapat ing leader, ing husband. Sabihan mo kasiping mo, ing husband, ing leader. Ne, ala nang aliwang leader, eladwareng leaders. May itong yamu, i-daddy, i-husband. Amen? Masakit ya? Yan yung makasulat keng Bible. Ephesians chapter 5. Di ba? Oo. The husband is the head of the wife. Sabi na, sige, kabit niya pa mo, bata manwalala. For the husband is the head of the wife, as Christ is the head of the church, his body, of which he is the Savior. Husband is the head. Sabihin natin lahat, husband is the head of the wife. Okay, ang wife hindi siya co-head o fellow head. Hindi. Ang nagsabi nga na head, ay ang wife, head niya yung husband niya. Now, as the church submits to Christ, so also wives should submit. Should. Hindi yun, optional. Should submit to their husbands in everything. Grabe. Grabe, nantindi, no? May complain? Mag-complain kayo sa Diyos. Huwag sa akin. Pinasulat ng Diyos yung verse 24 eh. Hindi kayo sa akin mag-complain sa salita ng Diyos. Okay. So, punta po tayo sa message sa family. F. Ito yung gagawin natin para magkaroon tayo ng abundant life. F. Filled with the Holy Spirit at home. Amen? Sabi natin lahat, filled with the Holy Spirit. So, yung pagkapuspos sa banal na Espiritu, saan mang lugar yan? Pero alam nyo, ang mga Christians, minsan, kung merong isang bagay na hindi sila puspos sa bahay, no, nakakalimutan nilang magpapuspos sa Holy Spirit pagka nasa bahay. Doon sila nagiging buwisit, doon sila nagiging makatak, doon sila nagiging tamad. Hindi, kailangan pagdating sa bahay, puspos ng banal na Espiritu. Amen? Ephesians chapter 5, verse 18. Sabi na salita ng Panginoon, basa, 1, 2, 3, go read. Do not get drunk on wine which leads to debauchery. Instead, be filled with the Spirit. Okay, daanan ko lang ng konti ha. Sa segue ko lang ng konti. Do not get drunk on wine. Yung pamilya natin para ma-bless, huwag pong iinom ng alak sa bahay. Baka ang complain niya, Pastor, do not get drunk. Hindi, maraming verses, di ko lang pinakita, na ang mga Christians hindi dapat umiinom ng alak na nakakalasing. Okay, marami pong klase ng alak. Yung pong alak noon na ni na Jesus, yung alak na hindi nakakalasing, yung tinatawag na bagong alak. Yung bagong alak, ang tawag doon, juice. Pero pagka nag-ferment na siya, nagiging lumang alak na yon, nakakalasing na yon. Okay? Ang tawag po sa juice noon ay bagong alak. New wine. Kaya yon, pwede nating inumin yon, yung bagong alak. Pero yung alak na nakakalasing, hindi. Amen? Ngayon, kung magulang o anak nyo nagiinuman sa bahay, sabihan nyo, huwag gawin doon. Doon na lang sa ibang bahay. Amen? Doon na lang. Huwag kang dito iinom, di ba? Pero sabi ng nanay, hindi, Pastor, gusto ko dito na lang para hindi na siya, alam ko na lang, nakikita ko na lang kung anong nangyayari sa kanya.
baka mambabae pa siya. Ganun yung sabi ng ibang babae, kaya ayaw nilang uminom sa ibang bahay. Hindi. Kailangan ng bahay ninyo, consecrated, para kay Lord, huwag magkakaroon ng inuman sa bahay. Amen? Huwag magkakaroon ng mga bisyuhan sa bahay. Ang bahay para kay Lord. Okay, sabi dito, instead, be filled with the Spirit. Sabihin natin lahat, filled with the Spirit. So kapag kapuspos po tayo ng banal na Espiritu, ang Holy Spirit ang mangunguna sa atin. Alam nyo kung ano ang magiging bunga? Galatians chapter 5, verse 22 to 23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law. So ito po ang magiging bunga kapag tayo'y puspos. Supernatural. Hindi ito natural. Supernatural. Galing sa banal na Espiritu. Bibigyan kanya ng loves. Lahat na gusto po ninyong may love sa family, magsabing amen. Yan ang gusto yan ang abundant life. May love. May joy. May peace. Oh, magkakaroon ng patience. Yan, problema sa halos lahat ng pamilya yan. Walang patience. Bakit mapagka sa loob ng bahay doon tayo nawawala ng pasensya? Nawawala ba ang Holy Spirit? Di naman nawawala ang Holy Spirit. Amen? Sino po dito na kapag nasa bahay, nawawala ang Holy Spirit? Magsabing amen. Merong amen. Hindi, ang Holy Spirit po, kahit sa bahay nyo, nandun siya. Nasa loob siya ng inyong katawan eh. Nasa buhay natin eh. Kailangan lang po, para lumabas yung patience, yung bunga, kailangan magpakapuspos. Isuko yung impatience at yung patience na supernatural, iyan ang maging ugali natin. Amen? Sino po dito ang gusto niyo magkaroon kayo ng pasensyosong asawa, magsabing amen. Pasensyosong magulang, magsabing amen. Pasensyosong anak, magsabing amen. Alam niyo ngayon, ang mga wala ng pasensya, anak na. Sila na yung walang kapasensya. Mamaya na! Namo sabihin, yung mga ko ngayon, alay ka pa natin dyan. Nang mag-cellphone ko pa. Aliwano kay si Pandeng anak Kenny, pero praise God, kening living hope. Then puspos na ning banal spirit, kening living hope rengency. Ela bulas tugugali. Amen? Ela maling manisip. Amen? Ela mali ugali kang bali. Amen? O kindness. Sino po dito ang gusto niya mabait ang inyong mga anak? O, kailangan puspos eh. Goodness. Amen? Faithfulness, gentleness, self-control. O, kaya kailangan po, kung meron man pong lugar na tayo'y puspos ng Holy Spirit sa bahay, para ang bahay natin masarap tambayan, masarap uwian. Amen? Nakaka-enjoy. Amen. O, so mga magulang, kailangan umaga pa lang, pagising pa lang, puspusa na. Amen? Sabihin mo sa kata mo, umaga pa lang, puspusa na. Kaya importante dito yung mga habits. Kunwari, pagising nyo sa umaga, tawag na sa Holy Spirit. Tapos, kung magpatugtog kayo ng music, kailangan yung music na ipapatugtog ninyo, yung nakaka-glorify kay God. Colossians 3:16, spiritual song, gospel song. Amen? Huwag yung umaga pa lang kung ano-ano na po yung papatugtog natin. Alam nyo yung iba, papatugtog, sunshine, you are my sunshine, you make me happy. Pambira. Kailangan, si Jesus ang sunshine natin. Hindi yung asawa natin. Amen? Let the word of Christ dwell in you richly as you teach and admonish one another with all wisdom, and as you sing psalms, hymns, and spiritual songs with gratitude in your hearts to God. Pagkapuspos ka ng Holy Spirit, alam nyo, yung pong pagpapatugtog ng gospel song, nakakatulong sa pagkapuspos ng Holy Spirit. Number 2, fa. Nasa fa na tayo. Do, re, mi, fa. Affirmation. Everybody say affirmation.
Affirmation, adding value every time we talk. So, ina-affirm natin yung mga salita natin, words of affirmation. Ibig sabihin, words of appreciation. Ina-appreciate natin always. Ito pong mga salitang ito ay nakakapag-good mood at saka nakakapag-good vibes at saka nakaka-strengthen ng self-esteem. Lahat to nang mag-a-agree, magsabing amen. O itang kagising na pa mo, yung mga sermon na ka, umanganyang ka, hindi ka mabigising. Bad mood, di ba? Pero sabihan mo, anak, magalmusal na ka. I love you. Sino po dito every day, sinasabihin yung I love you yung anak niyo, magsabing amen. Ay, alam niyo, that's very powerful. You always say I love you to your children, ha? That's very powerful. They will feel love. They will feel kasi yung love kasi ang pinaka kailangan ng tao. Okay, let us go to Ephesians 4:29. The Word of God says, everybody read. 1, 2, 3, go read. Do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. So, walang unwholesome talk. Amen? Ano ang sasabihin nito? What is only? Sabi dito, what is only helpful. Everybody say helpful. Helpful yung for building others up. Binibuild up mo yung kanyang pagkatao. Binibuild up mo yung kanyang self-esteem. Nakaka-build up, hindi nakaka-tear down. Building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. So let us make it a point na magbe-benefit sila. So you add value, no, to your children, to your family. Gusto ko yung translation ng Amplified dito. Amplified. Do not let unwholesome. Ngayon, ang wholesome, meron po siyang kahulugan na foul. So do not let foul words come out of your mouth. Yung foul. Mga mura, mga degrading words, no? Profane, worthless, vulgar, yung mga masasamang salita. Please, mga magulang, huwag niyo sasabihin ng inyong anak, walang kwenta, tamad, bobo. Huwag niyo po sasabihin ng ganun. Kailangan, kahit po minsan may katamaran sila, kailangan i-correct, huwag i-declare. Sasabihin mo, anak, may sasabihin ako, I love you. Kailangan, walang katamaran sa bahay. Amen? Walang katamaran sa buhay. Amen? Ang katamaran, ang kaaway ng improvement, ang katamaran, ang kaaway ng tagumpay. Sino po dito ang magre-renounce ng katamaran? I renounce katamaran in Jesus' name. Sabihin natin lahat, I renounce katamaran in Jesus' name. So, kailangan lahat tayo masipag. Masipag sa trabaho, mag-aral. Pero mga youth, gusto kong instruct kayo. Kailangan masipag kayo sa bahay. Gumawa kayo ng mga gawaing bahay na makakatulong sa inyong pamilya. Sabi rito, but only such speech as is good for building others. Speech. Everybody say speech. Kailangan pag-aralan po ninyo para matupad itong Ephesians 4:29, yung tinatawag na communication skill. Everybody say communication skill. Isa itong importanteng skill na kailangang ma-acquire at ma-develop po natin. It is acquirable. Pwede pong ma-acquire na it's learnable. Yung pong matututunan ninyo na marunong kayong makipag-usap sa magulang nyo, sa anak nyo, sa asawa nyo. Pagka meron kasing good communication, yung communication na napakaganda sa pamilya, nako, iyon ay isang blessing na malaki sa pamilya ninyo. Dahil nga liwa, ay lang masyadong magsalita. At in time may magsalita, meron time magsalita din. Amen? Kasi meron akong kilala na yung tatay kulang sa salita. Hindi nagsasalita. Pero mga kapatid, regardless of your
personality, you have to learn communication skill. Sabihin mo sa kanila, learn communication skill. Only such speech as is good for building others, according to the need and the occasion, so that it will be a blessing to those who hear. So be a blessing with your speech. Maging blessing tayo sa ating pagsasalita, sa ating mood. Maging blessing tayo sa kanila. Sino pong gusto maging blessing sa pamilya? Magsabing amen. Yung maging blessing, hindi lang po yung tutulong tayo financially. Although it includes that. Pero yung maging blessing yung attitude natin. Maging blessing yung ating pagsasalita sa kanila. Amen? At kapag yung mga magulang dito, please, isang pinakamalaking problema yung self-esteem, self-confidence. Kailangan kayo ang number one builder ng self-confidence ng inyong mga anak. No? Ngayon, may tuturo ako, no? Okay naman na ina-appreciate ninyo yung mga ability nila. Tapos sabihin nila ng good job, good job. Sabihin natin lahat, good job. Yan ang mga popular na salita. Uy, good job. Sasabihin natin na good job. Nakakabigay ng ano yun eh. Moral booster yun eh. No? Nakaka-good vibes yun sa anak mo. Pero, may sabihin po ako sa inyo, kailangang ituro ninyo sa inyong mga anak na ang pinaka-number one na foundation dapat ng self-confidence, ng self-esteem, self-worth, ay relationship kay Jesus. Kasi kapag ang anak nyo, hindi niya alam na yun ang number one na foundation, magiging mayabang siya. Madedepende yung kanyang self-confidence doon sa kanyang performance, sa kanyang achievement, sa kanyang ability. Kapag kaya nag-fail siya, wasak yung kanyang self-confidence. Wasak yung kanyang self-worth. So, kailangan yung self-worth niya nakaangkla sa kanyang identity kay Christ. Kung sino siya kay Christ, sa kanyang relationship kay Christ. Mga youth, nakaangkla ba ang inyong self-worth, self-confidence sa inyong identity kay Christ? Amen? Kapag ka nakikita ninyo yung self-confidence ninyo bumababa dahil sa mga low grades, yung performance mababa, nagbababa yung self-esteem ninyo, self-worth ninyo, check. Hindi na kayo nabubuhay sa inyong identity kay Christ. Check nyo yung mabuti. Kailangan alam nyo na ang self-worth ninyo nasa inyong identity kay Christ. Amen? Okay, number 3, fam. Mindsets. Everybody say mindsets. Mindsets must be totally 100% biblical. Not worldly or practical. Ito yung iiwasan ninyo, yung salitang practical lang. Nako, kailangan kung practical man yan, naka-align pa rin sa salita ng Diyos. Pero pagka sinabi mo, huwag ka na maging spiritual. Kasi meron nagsabi sa kanya, sabi niya, Pastor, huwag mo nang spiritual. I want it to be practical. Ha? Sabi ko, hindi pwede eh. Kailangan biblical lahat. Amen? Kailangan biblical lahat yung mindset natin. Hindi pwedeng practical at worldly. No? Kaya nga tuturuan din po namin kayo sa financial management, financial goal, at paano mag-prosper in a biblical way. In a way that pleases God. Ay nako, number one topic po ng Bible ang pera. If there is one topic in the Bible, hundreds and hundreds of passages and verses ay sa pera kasi issue ng puso ng tao, number one, pera. Kayamanan, no? Possessions. Pero kailangan biblical. Amen? Sabihin natin lahat, biblical. Ano sabi na salita ng Panginoon? Psalm 119 verse 160. Basahin natin. 1, 2, 3, go read. The entirety of your word is truth, and every one of your righteous judgments endures forever. So yung entirety of your word. Grabe, lumabas yung pera ko. Dollar. Alam nyo magkano po itong dollar na to? $1 million. Tindi nito ah. Okay, mga kapatid, yung katotohanan ay ang salita ng Diyos.
So, kailangan ang pamilya nabubuhay sa katotohanan, nabubuhay sa salita ng Diyos. So, lahat ng pamilya dapat ay nagbabasa ng Bible, nagde-devotion. Joshua 1:8, do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it, then you will be prosperous and successful. Yung mga sinasabi mo sa iyong bibig, galing sa salita ng Diyos. Sa Deuteronomy 6, sinabihan ng Panginoong Diyos na yung mga tatay, turuan ng kanilang mga anak, paggising pa lang, ituro na ang salita ng Diyos, pagka kumakain, pagka pumapasyal, naglalakad, ituro ang salita ng Diyos. Kaya nga po, kung gusto po ninyong mabless ang inyong pamilya, mga magulang, lalong-lalo yung mga magulang na nandito, ituro ninyong salita ng Diyos. Yung mga youth dito, turuan ninyong magbasa ng Bible ang inyong parents. Mabibless ang inyong buhay. Mabibless ang inyong tahanan, ang inyong pamilya. So, kailangan po yung mga mindset natin, biblical. No? Yung mga pananaw natin, naka-align sa salita ng Diyos. Okay, let me go to number 4, intercession. Intercession daily, invoking God's blessing, guidance, and protection. Sino po dito magsasabi na ang intercession o prayer ay makapangyarihan, magsabing amen? So, kailangan everyday, kahit 3 to 5 minutes lang, you pray together. Especially, pag kami mga lalabas sa bahay, yung tatay, i-bless yung kanyang anak. Ipagpe-pray yung kanyang mga anak. Ingatan ng Diyos. No, invoke ninyo yung 1 John 3:8. Invoke ninyo ang Psalm 23 verse 6. Invoke ninyo kasi alam nyo, ang demonyo kasi active yan eh. 24/7. Walang oras na hindi active ang demonyo. Steal, kill, and destroy. So you need to pray for your children when they leave your home. You have to pray for them. The reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work. Father, kayo ang mag-destroy ng devil's work sa buhay ng inyong pamilya, sa inyong asawa, sa inyong mga anak. Sino po dito ang mga magulang na magpe-pray? Magsabing amen. At yung mga, lahat tayo nandito, wala dito yung mga magulang nyo, youth. Kayong mag-pray every day para sa inyong pamilya. Amen? It's your responsibility to destroy the devil's work in your family. Kayo na mananampalataya. And then declare ninyo yung Psalm 23, yung goodness of God will follow them all the days. Kunwari, ngayon, Lord, ito pong araw na to, mabibless ang anak ko, mabibless ang asawa ko. By the way, yung mga wife, lahat ng mga wives dito, magsabing amen. Kayo naman mag-pray sa inyong husband. Kasi kapag ka lumabas ang inyong husband, marami ding pwedeng gawin ng demonyo sa kanya. Lalong-lalo na ang iyong asawa ay proteksyonan sa mga manunukso. Amen? Sa mga babaeng manunukso. Kaya nga, meron pong book na Praying Wife. Yung mga lahat ng wives dito, maging prayerful kayo. Pero meron ding book sa Praying Husband. Ang mga mangunguna ng prayer talaga, hindi yung wife, yung husband talaga. Lahat ng mga husband na dito ay magiging prayerful, magsabing amen. Gayon, kung ang mga anak nyo malayo, mag-online kayo. Nuwari, yung anak ninyo nag-aral sa malayo, nag-abroad, whatever. Kahit online prayer, powerful din ang online prayer. Amen? Importante po, everyday, kahit 3 to 5 minutes, nagpe-pray ang pamilya. The family that prays together, stays together. Totoo po yun. Kapag kayong pamilya hindi na nagpe-pray together, nako, madedestroy yung family na yon ng Diablo. Fami. O, pupunta na po tayo sa L. Famil. Love. Everybody say love. Ngayon, parating nyo naman naririnig yung love. Lahat na nagmamahal sa pamilya, magsabing amen. Pero you have to learn how to love. How to show love. Ang love, hindi pwedeng sikreto. Sabi kasi ng mga Filipino families, Pastor, hindi ako expressive. Sino po dito ang gusto po ninyong pag-ibig na natatanggap ay hindi ini-express? Sa loob lang.
ng asawa nyo, loob lang ng magulang nyo, pwede magtas ng kamay? Eh, wala naman pong taong ganun. O, dira, balo ko, kaluguran mo ko. Please, MOE Express, ha? Mo papakit. Sarili niyan mo yan. Kaya nung puso. Mali eh. Lahat ng love, kapag ka hindi pinapakita, hindi totoong love. Amen? Ngayon, para matutunan natin lahat magmahal ng mabuti, basahin natin yung 5 love languages. Requirement yun. Sino po dito ang gusto magkaroon ng loving family? Magsabing amen. O kailangan, lahat kayo, inaral ninyo yung 5 love languages na libro na sinulat ni Gary Chapman. Ito po yung libro. Ito pong libro na to, biblical to. At the same time, si Gary Chapman kasi, family counselor. Professional counselor yan. Nag-aral ng behavior, mga CBT, no? Cognitive Behavioral Therapy. Sinulat niya yung 5 love languages. Grabe. Yan ay biblical at saka combine ng kanyang pinag-aralan sa counseling. Kaya, itong libro na ito, napaka-powerful. Ang mga nagbasa ng aklat na to, 20 millions na. Sabihin mo sa kata mo, ikaw na lang hindi pa nagbabasa. Kailangan basahin mo yan. No? Kahit youth ka, basahin mo yan. And then pabasa mo yan sa magulang mo at kapatid mo. All in the family must read this book. It's both biblical, it's both practical. Pwedeng talagang pagka natutunan nyo po to, mararamdaman nyo yung pag-ibig sa pamilya. Ano sabi ng 1 John chapter 4 verse 8? And above all things, have fervent love. Everybody say fervent love. Fervent love for one another, no? So kailangan mahal mo yung pamilya mo. And above all things, have fervent love for one another. For love will cover a multitude of sins. Kahit yung mga may mali sila, may sin pa sila, mahalin pa rin. Sabihin mo sa katabi mo, mahal pa rin kita. Maging sino ka man. Kahit ano pa. Alam nyo, hindi naman natin mawawala yung pagkakamali, pagkakasala. But, love, hindi nawawala dapat ang pag-ibig. Di nawawala yung pag-ibig. Minamahal pa rin. Sa totoo lang, habang nagkakamali, dapat minamahal lalo. Amen? Sabi doon, love will cover a multitude of sins. Anong ibig sabihin yun? Love is so powerful na mako-cover yung kanyang kasalanan. Ibig sabihin, hindi mo tinitingnan yung kanyang kasalanan. Ang importante, ino-obey mo si God doon sa sinabi niya na mahalin mo yung pamilya mo kahit nagkasala. Hey, let me go back to the 5 love languages, no? Ang mga 5 love languages, ito po. Acts of service, quality time, words of affirmation, physical touch, receiving gifts. Kailangan alam niyo po ito. Pagka sinabing language, communicate, how will you communicate love? Ang bawat isa ay merong sariling love language. No? Yung asawa mo meron, maaring hindi kayo pareho, maaring pareho kayo. Pero kapag yung language niya ang iyong ginagamit, magkakaintindihan kayo. Yun ang ibig sabihin nitong libro na to na 5 love languages. Maintindihan mo ang pag-ibig, yung pag-ibig na lingwahe ng asawa mo, doon mo mako-communicate, doon niya mapifeel na love mo siya. Lahat to na magbabasa ng 5 love languages, magsabing amen. Sabihin mo sa katabi mo, hanapin mo yung libro na yan. May PDF yan, libre lang. Libre lang. Ngayon, kung gusto ninyong bumili niyan, hard copy, meron. Yun nung huling bumili kami, mga newspaper print, mga 250 o 300 yata. Yung original niyan, 1,000 eh. Pero may PDF yan. Sabihin mo sa katabi mo, download mo sa PDF. Basahin mo sa buwan. And it will change you. The first thing na magbabago pag binasa mo to, yung puso mo mismo. At kapag ka nabago na ikaw, magbabago na sila. If nagbago na me, magbabago na you. Di ba?
Kaya, ang unang mabago muna tayo. Lahat po nang magbabasa ng aklat para matutong magmahal, magsabing amen. So, please, love our family in spite of. Minsan sa pamilya natin, merong mga tinatawag na mga black sheep. So, kailangan kahit yung black sheep, minamahal. Hindi lang yung white sheep. Pero, youth, may sabihin ako sa inyo. No offense, I love you all. Masarap magmahal ng white sheep. Kailangan sabihin mo sa mo, huwag ka na maging black kasi. White sheep na lang. Amen. Kung dati kayo yung starter ng away, kagaya ni Carissa, huwag na kayo mag-start ng away. Amen. Lahat ng mga totoong naging Kristiyano, kapag ka nagsuko ng buhay kay Kristo, nagbabago. Kaya yung mga black sheep dito na mga anak, kayo na yung magiging white sheep. Sabihin mo sa mo, ikaw na ang magiging white sheep sa pamilya nyo. Pagka naging white sheep ka na sa pamilya, anong mangyayari? O yun, kagaya na nangyari sa mga pamilya ni Sister Carissa, na born again lahat. Lahat na gusto ma-born again ng pamilya, magsabing amen. Sabihin mo sa katabi mo, kailangan white sheep tayo lahat. Walang pasaway. Walang rebelde. Lahat tayo nagmamahal sa pamilya, masunurin sa magulang. Amen? Punta na tayo sa L. Famil. Famil. Famil ne pala yun. Nasa Y na tayo. Family. Everybody say family. Ano yung Y? Yielding totally to God. Kailangan totally, hindi partially. Totally. Everybody say totally. Kasi kapag ka merong area ng buhay mo na hindi nakasuko kay God, yielded, hindi nakasuko, hindi nakasami kay God, doon magkakaroon ng work ang devil. No? Yun ang pipigil sa mga blessing. Yun ang magpipigil para hindi mo ma-achieve yung great destiny mo. So yung mga hindi nakasuko na mga ugali, pananaw, yung mga hindi nakasuko ng mga bisyo, yan ang mga sisira sa pamilya. Kailangan isuko kay God. Sabi dito sa James 4:7, submit yourselves then to God, resist the devil and he will flee from you. Sino po dito ang ayaw nyo, demonyo sa bahay nyo? Magsabing amen. So parang demonyo, hindi po niya masira ang pamilya ninyo, lahat kayo, totally mag-submit kay God. Amen? Totally. Mag-umpisa sa tatay, no? Tapos nanay, totally mag-submit. At pagka nag-submit kayo kay God, ang ibig sabihin niyan, yielded to God to obey Him. Yielded to obey. Everybody say, yielded to obey. So, yielded ka, surrendered ka kay God, submitted kay God, anong gagawin mo? Obey. Sabihin natin lahat, obey. Sa obedience na yan, diyan magkakaroon ng matitinding blessing sa pamilya ninyo. Diyan mabibless ang hanap buhay ninyo kapag ka nag-o-obey kayo. Diyan mabibless ang hanap buhay ni tatay, ni nanay. Diyan mabibless kayo ng magandang trabaho. Amen? Diyan kayo mabibless ng mga bahay at mga magagandang sasakyan for God's glory. Amen? Pagka nag-obey. Because obedience is the key to God's blessing. So, yielded to obey. Everybody say, yielded to obey. Pagka nag-surrender kay God, ready na to obey. Amen? Dalawang bagay pa pong sasabihin ko sa inyo ng mabilis. Number 1, pag-pray ninyo this year, ang mga pamilya ninyo tatanggap kay Jesus. Mananalig kay Jesus. Tatanggapin si Jesus sa kanilang puso. I-claim ninyo at i-declare ninyo ang Acts 16:30-34 sa pamilya ninyo everyday. Sino magpipray ng salvation ng kanyang pamilya everyday? Magsabing amen? Basahin natin. 1, 2, 3, go read. He then brought them out and asked, Sirs, what must I do to be saved? They replied, believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household. Alam niyo po, yan ang verse na pinangawakan ko. Doon kasi sa church na na-born again ako noon sa Baptist, yan ang verse namin sa Karatula, Acts 16:30-31. Kaya na-born again po buong pamilya ko. Pinagpipray ko every day. Then they spoke the word of the Lord. Pero hindi po pwedeng dinideclare lang, kailangan speak the word of the Lord. Amen?
Kailangan bold to share John 3:16. Ulit-ulit, ulit-ulit. Hanggang one day, mabuhay din ang inyong mga pamilya. Then they spoke the word of the Lord to him and to the others in his house. And verse 33, let's go to verse 33. And that hour of the night the jailer took them and washed their wounds. Then immediately he and all his family were baptized. The jailer brought them into his house. Sina Peter and Paul and Silas, and set a meal before them. He was filled with joy because he had come to believe in God, he and his whole family. Amen? So praise God. This year, as you keep on praying and declaring every day this verse to your family, and as you keep sharing the word of God with boldness, under the power of the Holy Spirit, they will come to believe in Jesus Christ. And they will receive. Sino po dito ang gusto ninyo, darating ang araw, sa eternity, lahat ng family members ninyo, magkakasama-sama sa langit, magsabing Amen. Amen. I-claim ninyo, huwag kayong papayag na mayroong isang family member ninyo na mapupunta sa impyerno. Amen? Kailangan lahat, tatay, nanay, masisave, kapatid, masisave, anak, masisave. Pagkatapos, pati na sila lola, damay nila rin, matanda na sila. Pati na si lolo, pati na yung auntie, uncle, cousins, lahat ng pamilya natin, masisave. Amen? At pag lang tayong masave, lahat tayo mag-serve kay God. Lahat ng gustong masave, ang pamilya magsabing Amen. Lahat ng gusto, ang pamilya ay magsiserve kay God, magsabing Amen. Joshua 24:15. Last verse, sabi ng Joshua 24:15, I and my household, we will serve the Lord. So don't just pray for your family to be saved. Pag-pray ninyo, pagkatapos maligtas ng pamilya ninyo, matindi rin maglilingkod. Buong pamilya kayong maglilingkod. Walang hindi naglilingkod sa Diyos. Si tatay naglilingkod kay God,